Sa episode na to, hindi lang basta birthday celebration ng mauuwi sa gulo, kundi ang mismong kinabukasan ng pag-iibigan ni Delton at Cassandra. Matapos ang lahat ng pagpaplano at sakripisyo ni Cassandra para sa araw na ito, isang malupit na sorpresa ang inihanda ni Chairman. Isang anunsyo na hindi lang sisira sa gabi, kundi tuluyang yuyugyug sa mundo ni Dalton. Ang masakit pa, sa gitna ng lahat ng ito, hindi malang mapigilan ni Garrett ang sarili na guluhin ang isip ni Cassandra. Ano nga bang mas matimbang? Ang dikta ng ama o ang sigaw ng puso? At paano haharapin ni Cassandra ang katotohanang tila'y pinaglalaban siya ni Dalton, pero sa harapan ng nakakarami, tila siyang tinuturing na hindi karapat-dapat. Huminga ng malalim, mga ka-love stories, dahil ngayong gabi, ang mga lihim ay mabubunyag na. Simulan na natin. Nang makababa si Dalton ay dumiretso siya sa mini stage kasama ng host. Seryoso siyang nakatingin sa mga bisita niya. Bisita niya nga ba o business partners ng kanyang ama? Nilibot niyang paningin niya sa buong hardin. Nakita niya naman ang ibang mga business partners niya. "Excuse me, Mr. Chavez," anas ng host. Binigay nito ang mic kay Dalton. Hinawakan niya ni Dalton sa muling tumingin sa harap. "Good evening everyone," pusal niya. Tinitesting kung gumagana ba ang mic. Nakatingin naman sa kanya ang mga dalagang nasa harapan, pero ang mga mata niya, isang tao lang ang nagmamay-ari. "Thank you for taking the time to be here tonight. Turning 35 is a reminder that time is the most valuable asset we have. Over the years, I've learned that success isn't built overnight. It's earned through discipline, failure, and the people who stand with you when things don't go as planned. I wouldn't be where I am today without the support of my family, the loyalty of my friends, and the trust of the people who believe in me before there was anything to prove. Tonight we celebrate progress, not just the years behind us, but the vision ahead. So relax, enjoy the evening, and thank you for being part of this journey with me." Maiksing wika ni Dalton sa kasya bahagyang yumuko para magbigay galang sa mga bisita nila. "Thank you, Mr. Dalton. Truly inspiring. Ladies and gentlemen, please stay with us as we continue tonight's celebration." Ani ng host nang ibalik ni Dalton ang mic. Bumaba naman na si Dalton at nilapitan ng mga taong mahalaga sa business ng pamilya nila. Binati niyang mga to at nagpasalamat sa oras na ibinigay nila para makadalo sa birthday niya. Tahimik lang naman si Cassandra na nakamasid kay Dalton. Nagsisimula na mag-serve ang mga waiter at waitress. Nag-usap-usap na rin ang iba pang mga bisita. Nang mag-serve ang mga waiter ng wine glass ay nanguhang mga ito. Muling nagsalita ang host. "Ladies and gentlemen, may I please have your attention? Before we proceed to dinner, may we request everyone to raise their glasses for a toast?" Usal nito. Muling tumayo ang mga bisita habang hawak-hawak nilang mga wine glass nila. "Tonight, we celebrate more than a birthday. We celebrate leadership, vision, and the journey of a man who continues to move forward with purpose. To 35 years of growth, success, and the many milestones still ahead." To Dalton, saad pa ng host, sabay-sabay ni tinaas ng mga bisita ang wine glass nila. "Cheers!" Sambit nilang lahat sa kasabay-sabay na ininom ang alak. "Thank you so much everyone. Please enjoy the night." Saad ni Dalton, hindi magawang lapitan ni Dalton si Cassandra dahil marami siyang kausap. Kumain naman na si Cassandra na mag-serve ng pagkain ng mga waiter. Napatingin si Cassandra sa umupo sa tabi niya. "Pwede naman siguro ako dito, right?" Saad ni Garrett sa kanya. Napapairap na lang si Cassandra. "Nakaupo ka na eh. May magagawa ba ako?" Sagot ni sa Cassandra. Saka muling kumain. "Nag-away ba kayo ni Uncle Dalton? Pansin kong gusto mo nang umiyak nang lumabas ka sa kwarto niya." Napataas ang kilay ni Cassandra. Sa kanya, masamang tingnan si Garrett. "Bulag ka ba? Bakit naman ako iiyak? May binigay lang ako sa kanya at binilin. Bagong program, kaya nagpunta ako ng kwarto niya." Pagdadahilan ni Cassandra. Seryoso naman si Garrett dahil hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa pagiging close ni Cassandra at ng Uncle Dalton niya. "Pwede bang magtanong kung okay lang naman?" "What?" Masungit na saad ni Cassandra. "Do you love Uncle Dalton?" Diretsong tanong ni Garrett. Muli siyang tinignan ni Cassandra sa lubong ng mga kilay nito. "I just want to know the truth." Dagdag pa ni Garrett saka mabilis na iniwas ang paningin niya. "Anong gagawin mo kapag totoong hinala mo?"
Tiningnan ulit ni Garrett si Cassandra at salubong na rin ang mga kilay niya. So, you love him? Bakas ng inis sa tinig ni Garrett. Natawa naman si Cassandra sa muling pinagpatuloy ang pagkain niya. I'm asking you, Garrett. Sagot niya naman. Hindi ako papayag. Kung kay Uncle Delton ka lang din babagsak, mas mabuti pang bawiin na lang kita. Muling natawa si Cassandra na para bang nakakatawa sa sinabi ni Garrett. Napapailing na lang siya. Kinuha niyang basa niya ng juice, saka yun ininom. Babawiin mo ko? Garrett, wake up! Don't you remember? Pinakawalan mo ko. Alam ko yun at yun ang pinagsisiyan kong desisyon sa buong buhay ko. Pag-amin ni Garrett, napapataas ng kilay si Cassandra sa pagiging diretso ni Garrett sa kanya. Hindi niya na lang to pinansin. Hinanap ng mga mata ni Cassandra si Delton. Nang makita niya ito'y busy pa rin itong nakikipag-usap sa mga business partners nila. Iba yung tingin mo sa kanya at ganun din si Uncle Delton sa'yo. Are you two dating secretly? Tanong pa ni Garrett pero hindi na siya sinagot ni Cassandra. Ano ba Garrett? Inis na wika ni Cassandra nang hawakan siya ni Garrett sa braso habang kumakain. Answer me please. Ano pa bang pakialam mo sa personal kong buhay? Ano bang pakialam mo kung sinong mamahalin ko? Wala ka ng karapatang alamin yon. Matagal na tayong tapos, Garrett. Hindi ako bumabalik sa ex ko. Kaya huwag kang umasa na para bang makukuha mo lang ako ulit. Inis na saad ni Cassandra. Gusto niyang lumipat ng lamesa pero wala nang available. Hindi pa ba sapat na pinagsisihan ko na lahat ng ginawa ko sa'yo? Hindi pa ba sapat yung mga nakikita mong nangyayari sa akin pagkatapos kitang hiwalayan? Bumalik na tayo sa dati, Cassandra. Please, bumalik ka na ulit sa akin. Promise, mamahalin na kita ng tama. Pakiusap ni Garrett. Pigil naman ang inis ni Cassandra. Hindi niya magawang paalisin sa tabi niya si Garrett dahil ayaw niyang gumawa ng gulo. Is everything okay here? Natigil silang dalawa nang dumating si Delton. Seryosong tinignan ni Delton ang pamangkin niya. Kanina pa siya nakamasid sa dalawa at alam niyang kanina pa ginugulo ni Garrett si Cassandra. Delton, usal ni Cassandra. Kanina'y busy lang ito na nakikipag-usap sa mga bisita niya. Hindi malang napansin ni Cassandra na papalapit na pala to sa pwesto nilang dalawa ni Garrett. Ginugulo ka ba niya? Tanong ni Delton kay Cassandra. Magpakatotoo ka nga sa akin, Uncle Delton. Do you love my ex-wife? Kunot nung tiningnan ni Delton si Garrett. Pareho na silang seryoso. Napapatikim na lang si Cassandra dahil baka mag-away pang dalawa sa harap ng mga bisita. Tumigil na kayong dalawa. Mahiya kayo sa harap ng mga bisita. Huwag niyo sanang ipahiya si Chairman. Pakiusap, hindi na magandang kalusugan ni Chairman. Huwag niyo na sanang dagdagan pa. Mahinang pakiusap ni Cassandra sa dalawa. Matalim ng titig ng mga to sa isa't isa. Delton, Garrett! May diinawi ka ni Cassandra. Tinignan naman na ni Delton si Cassandra. Kumain ka na ba? Tanong ni Cassandra kay Delton. Maupo ka na muna at ikukuha kita ng pagkain mo. Aniya pa saka siya tumayo. Naupo naman na si Delton. May talim pa rin ang tingin niya kay Garrett at ganun din si Garrett. Hindi mo pa ba titigilan ang ex-wife mo? Ikaw ang nakipaghiwalay sa kanya. Ikaw ang nagpumilit na nang mag-divorce kayong dalawa. Bakit naghahabol ka ngayon? Wika ni Delton. How about you, Uncle Delton? Kailan ka pa nagkaroon ng pagtingin sa dati kong asawa? Hindi ka naman talaga umuwi ng Pilipinas eh. Ibang taong nagmamanage ng business mo dito. Pero bakit simula na maghiwalay kami ng asawa ko? Bigla kang nagstay dito. Sabihin mo sa akin, bago ba kami maghiwalay ng asawa ko? May gusto ka na sa kanya? Napangisi naman si Delton sa kanito kinuhang wine glass at ininom yun. Bakit parang bigla ka nagkaroon ng pakialam kay Cassandra? Nagsisisi ka na? Mapangasar na saad ni Delton, napapaigting naman ang panga ni Garrett. Oo, pinagsisisihan ko, pinakawalan ko pa siya. Pero ngayon, gagawin ko yung makakaya ko, makuha siya lang ulit. Kapag pinagbigyan niya ako, hindi ko nagagawin ang pagkakamaling ginawa ko noon. Ibibigay ko sa kanyang deserve niyang pagmamahal. Napapangisi na lang si Delton sa kanapatango-tango. Then good luck. Tanging sagot ni Delton. Malaki ang tiwala ni Delton kay Cassandra. Alam ni Delton na hindi nababalik si Cassandra kay Garrett. Nang dumating si Cassandra, ibinigay niya ng pagkain kay Delton. Kumain ka na muna. Kanina ka pa nakikipag-usap sa mga bisita mo. Anas ni Cassandra. Thank you, Cassandra. Nakangiting saad ni Delton. Nakatingin naman sa kanila si Garrett. Pinagpatuloy ni Cassandra ang pagkain niya dahil hindi pa naman nauubos.
Okay everyone, may I please have your attention again? Wika ng host. Hindi naman na tumingin si Dalton doon dahil wala na siyang pakialam kung ano pa bang gagawing pakulo ng host para hindi maboring ang mga bisita. Busog na bang lahat? Tanong pa nito. Kumakain na lang ng dessert ang mga bisita. Okay, before we proceed with the rest of tonight's celebration, we are honored to have a few words from someone very special. Please join me in welcoming the father of our celebrant, Mr. Chairman. Nakangiting saad ng host. Patuloy lang namang kumakain si Dalton. Walang pakialam sa sasabihin ng kanyang ama dahil alam niyang pasasalamat lang naman ang speech nito. Nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita. Tumayo naman na si chairman mula sa kinuupuan niya at nagtungo sa mini stage. Inilibot ang paningin sa lahat ng bisita. Hinahanap ang bunso niyang anak. Good evening everyone. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagdalo niyo ngayong gabi. Anis ni chairman saka bahagyang ngumiti. I've watched him grow. Not just as a businessman but as a man who understands responsibility and legacy. And as we all know, success is never meant to be faced alone. Napatigil si Dalton sa pagnguya niya. Kunuto niyang tinignan ng kanyang ama para bang may iba sa tinig ng boses nito. Dalton, son, can you come here? Tawag sa kanya ni chairman. Naguguluhan man si Dalton pero sumunod na lang siya sa kanyang ama lalo na't maraming nanonood sa kanila. Tumayo siya sa harap habang nasa mini stage ang kanyang ama. Lahat ng mga bisita ay nasa kanilang atensyon. That is why tonight I would like to share something personal. Something that marks not just another milestone in Dalton's career but in his life. Lalong tumahimik ang buong paligid nilang lahat. Narinig na rin nila ang ingay ng plato at mga kubyertos na nagbabanggaan. Dalton is entering a new chapter. Pagpapatuloy ni Chairman, hindi naman na natutuwa si Dalton sa sinasabi ng kanyang ama. Dad, may pagbabantang saad ni Dalton pero hindi siya tinignan ng kanyang ama. I am pleased to announce his engagement. Napasinghap ang lahat sa biglaang anunsyo ni Chairman. Napatigil na rin si Cassandra. Nakatingin na rin ito sa harap at tila ba bigla siyang napako sa kay naupuan niya. Napalunok siya nang marinig niya ang anunsyo. Engagement. Usal ni Cassandra sa sarili niya. Mapait siyang ngumiti. Napapayuko na lang siya dahil ayaw niyang may makakita ng pagbagsak ng mga luha niya. Dad, enough. Seryoso't may ding saad ni Dalton. Walang maalala si Dalton na may napag-usapan sila ng kanyang ama tungkol sa engagement. Ito bang dahilan kung bakit ipinilit ni Chairman na mag-celebrate sa mansyon? Bakit hindi man lang siya sinabihan man lang bagong araw ng birthday niya? Walang ibang pumapasok sa isip ni Dalton ngayon kung hindi ang mararamdaman ni Cassandra. He hadn't agreed to anything. He hadn't been informed. He hadn't even suspected. Naikuyom ni Dalton ang kamao niya pero hindi niya magawang patigilin ang kanyang ama dahil sa dami ng mga mata na nakamasid sa kanila. Congratulations, Mr. Dalton! Natutuwang saad ng mga bisita. Sunod-sunod ang pagbati pero si Dalton na natiling nakatayo sa harap. Rinig na rin niya ang bilis ng tibok ng puso niya. And of course, an engagement would not be complete without introducing the woman who will soon stand beside him. Dalton's jaw tightened. Woman? His gaze swept across the room instinctively. His expression still calm, still in control. Sinong babae ang tinutukoy ng kanyang ama? Hindi niya akalain na nakapagdesisyon na pala kaagad ang kanyang ama. Hindi man lang siya sinabihan. Wala man lang siyang kaalam-alam na ganitong mangyayari sa gabi ng celebration niya. Ladies and gentlemen, please welcome the future Mrs. Dalton. Pinilibot ni Dalton ang paningin niya kung sinong babae ang nakuha ng kanyang ama para sa kanya. Mabilis sa tiningnan ni Dalton si Cassandra pero nakayuko ito. Hindi niya man nakikita pero alam niyang palihim na umiiyak si Cassandra. Napapaisip siya, una pa lang ba ay may alam na si Cassandra tungkol sa plano ng kanyang ama. Miss Yasmin, nakangiting saad ni Chairman habang nakating siya sa pwesto ng babaeng gusto niyang para kay Dalton. Nakangiti namang lumapit si Yasmin kay Dalton. Mr. Chavez, mahinang saad ni Yasmin nang hindi niya tiningnan ni Dalton. Kunot noon naman siyang nilingon ni Dalton. Matamis na napangiti si Yasmin pero nanatiling seryoso ang mukha ni Dalton. Ano ba dapat ang react niya? Wala man lang nagsabi sa kanya na ganitong mangyayari sa birthday celebration niya. Gustong umalis ni Dalton. Gusto niyang puntahan si Cassandra at hilahin na lang ito paalis ng mansyon pero ayaw niyang gumawa ng gulo lalo na't may mga paparazzi pala.
Wala siyang nagawa kundi ang harapin si Yasmin. Nakangiti namang nakatingin sa kanila si Chairman. Tahimik na tumayo si Cassandra saka naglakad sa gilid para makaalis nang walang nakakapansin sa kanya. Sunod-sunod naman ang congratulations ng mga bisita kay Delton. Bumaba na si Chairman sa mini stage, sa kanya nilapitan si Yasmin at Delton. Give this to her. Utos ng kanyang ama, binigay kay Delton ng isang ring box. Why are you doing this? Bakit niyo ako pinungungunahan sa mga desisyon ko sa buhay? Bakit hindi niyo malang sinabi sa akin na itong plano niyo? Bakit niyo kailangan sirain ng gabi? Inisasaad ni Delton sa kanyang ama. Seryoso naman siyang tinignan ni Chairman. Kapag sinabi ko sa'yo, sa tingin mo ba pupunta ka pa dito? I don't think so, Delton. Napaigting ang panga ni Delton dahil matigas din ang kanyang ama. Give this to her. Binulsa ni Chairman sa suit ni Delton ng box na naglalaman ng singsing. Umalis din kaagad si Chairman kaya naiwan sa harap si Yasmin at Delton. Napangiti si Yasmin nang harapin siya ni Delton. I'm sorry, hindi ko gustong ipahiya ka pero hindi ko gustong planong ito ng daddy ko. Yasmin is your name, right? I'm sorry, Yasmin, but my heart is already taken. Mahinang saad ni Delton, sinisiguro niya silang dalawa lang ang nakakarinig. Hinawakan ni Delton ang kamay ni Yasmin saka binalik sa upuan niya. Naalis naman ang ngiti sa mga labi ni Yasmin. Everyone, thank you so much for joining us tonight. I really appreciate but I want to end our celebration here. I'm sorry, but I'm just tired. Malumanay pa rin saad ni Delton. Napatayo naman si Chairman sa kanya tatayuan niya dahil sa ginawa ni Delton. Everyone, let's enjoy the night. Let's just understand our birthday celebrate dahil nakakapagod nga naman ang mag-prepare. Saad ng host. Gising pa ba kayo? Marami pa tayong gagawin tonight. Nawala naman ang atensyon ng mga bisita sa pag-alis ni Delton. Pumasok sa loob ng mansyon si Delton. Sumunod din sa kanya si Chairman. Hindi natuwa si Chairman sa ginawa ni Delton na pag-iwan kay Yasmin. Delton! Sigaw ni Chairman nang maabutan niya si Delton na paakyat pa lang ng hagdan. Hinanap naman ni Delton si Cassandra para makausap ito. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo iniwan si Yasmin doon? Matanda ka na at hindi lahat ng babae ay hihintayin ka. Pinili ko ng babaeng alam ko na magugustuhan mo. Yasmin is still in her mid-20s. You should be happy. Nanggagaliiting saad ni Chairman. Inis naman na hinarap ni Delton ng kanyang ama. Bumaba siya ng hagdan para makausap din ng kanyang ama. It's not about the age, Dad. Wala akong pakialam kung bata o matanda yan. Bakit hindi niyo irespeto yung desisyon ko? Matanda na ako. Alam ko ng ginagawa ko. Huwag niyong papakialamanan ang personal kong buhay. Dahil hindi naman kayong makikisama sa kanila habang buhay. Ayaw niyo ba akong sumaya? Ayaw mo ba akong makitang masaya at kontento sa buhay? Gusto niyo ba akong itali sa buhay na hindi ko naman gusto? Delton, sigaw na rin ni Anton. No kuya, huwag mong kakampihan si Dad. Sinabi ko na sa inyo, may babae na akong minamahal, kaya huwag niyo na akong ereto kung kani-kanino. Dahil kahit na sino pa yung ereto at ipakilala niyo sa akin, wala akong magugustuhan sa kanila. May babae na nagmamay-ari ng puso ko. May diing saad ni Delton. Kung ganon, bakit hindi mo siya iharap sa amin kung totoong sinasabi mo? Ipakilala mo siya sa amin at doon lang ako titigil. Angil naman ni Chairman. Hindi magawa ni Delton dahil hindi pa handa si Cassandra. Hintayin niyo. Dahil darating din tayo dyan, pero hindi na muna sa ngayon. Mabait pa ako sa lagay na ito, Dad. Dahil hindi ko pinahiya sa harap ng mga bisita ang babaeng nakuha mo para ipakasal sa akin. Huwag kang magdesisyon na hindi mo man lang ako kinakausap. Dinukot ni Delton ang singsing na nasa bulsa niya, saka yung binalik sa kanyang ama. Ayaw ko na sanang maulit pa to. Hindi ko paalisin si Yasmin at hindi magbabagong isip ko na ipakasal ka sa kanya hanggat hindi mo hinaharap sa akin ang babaeng sinasabi mo. Sino ba siya? Bakit ayaw mo ipakilala? Nahihiya ka dahil may unang lalaki na siyang pinakasalan? Napapahilamos na lang si Delton sa mukha niya. Tahimik naman na nakikinig ang mag-asawang si Anton at Dahlia. Nakikinig din si Garrett sa hindi kalayuan. Ano bang problema niyo? Ganun ba kahalaga sa inyo ang background ng isang tao? Ako ang nagmamahal. Kaya bakit masyado kayong apektado? Wala na kayong pakialam kung sino pang babaeng yun. Wala kayong pakialam kung saan siya nagmulat, kung anong pamilya siya, nabibilang. Hindi mahalaga sa akin yun, kaya wala kayong karapatan na husgahan siya. Magalit kayo sa akin if you want, Chairman. Pero hindi ko matatanggap ang babaeng pinakilala niyo sa akin. Hindi na mahalaga sa akin kung may ibigay pa kayo sa akin na kayamanan niyo. Walang problema sa akin kung ibigay niyo lahat kay kuya. Kaya ko sarili ko. Kaya kong buhayin ang magiging pamilya ko. Matigas na wika ni Delton. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Chairman sa galit. Kung ganun,
Iharap mo sa akin ang babaeng sinasabi mo. Nahihiya ka dahil divorce siya? Hanggang kailan mo siya itatago kung... Dad! Sigaw ni Delton. Delton, lower your voice! Mautoridad na wika ni Anton. Hilaw namang natawa si Delton sa kanya tinignan ng kuya niya. Hindi mo ko maintindihan, kuya. Hindi mo alam ang pakiramdam dahil napakasalan mo naman ang babaeng mahal mo, hindi ba? Simple lang naman ang gusto ko. Hayaan niyo ako sa personal kong buhay. Pakialaman ninyo na lahat, pero wag ang personal kong buhay. May sarili akong buhay. May sariling tibok ang puso ko at may sarili akong pag-iisip. Huwag niyong ipilit ang mga gusto niyo. Dahil diyan talaga tayo magkakagulo. Malamig na wika ni Delton. Akma na sana siyang tatalikod nang muling magsalita si Chairman. Kung hindi mo siya kayang iharap sa amin, araw-araw kong uutusan si Yasmin na puntahan ka sa opisina mo. Bibigyan ko rin siya ng kwarto dito sa mansyon. Maringing pinikit ni Dalton ang mga mata niya. Pilit na kinokontrol ang galit niya. Muli niyang hinarap ang kanyang ama. Ang laki ng problema niyo sa mga babaeng hiwalay na sa asawa nila. Ano bang problema sa kanila ha, Dad? Anong ayaw mo sa kanila? Namimili lang ako ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Pinipili ko lang ang babaeng alam ko na may pagmamalaki mo. Hindi yung babae na may history na. Sino bang babae niyan? Si Cassandra. Nakapanlulo mo, ang gabi na dapat ay puno ng saya, na uwi sa isang mainit na pagtatalo. Napakabigat ng damdamin na makita ang mismong pamilya na dapat ay sandigan, siya pang nagiging hadlang sa tunay na kaligayahan. Mga listeners, kung meron man tayong mapupulot na aral ngayong araw, ito ay ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa estado sa nakaraan o sa kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi isang tropeyo na pwedeng ipakita o itago para lang pasayahin ang lipunan. Ang pagpili sa taong mahal mo, sa kabila ng lahat ng pagtutulay isang matapang na hakbang na hindi lahat ay may lakas ng loob na gawin. Pero hanggang kailan nga ba magiging matapang si Delton? At paano na si Cassandra ngayong nabanggit ng kanyang pangalan sa gitna ng sigalot? Dito na nagtatapos ang ating emotional na episode ngayong araw. Muli akong inyong tagapaghatid ng kwento, si Miss Maria. Huwag bibitaw dahil sa bawat pagsubok, laging may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.